Magandang araw, Ginoo, at magandang araw rin sa aming mga kapwa kamag-aral. Kami ang ikatlong pangkat at ang aming tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa mga hamon sa pulisiyang pangwika sa edukasyon. Ngunit bago magsimula ang aming talakayan, ang mga sumusunod ay ang mga layunin na nais naming makamit sa dulo ng aming isasagawang presentasyon. Una, ay matukoy ang pangunahing hamon sa pulisiyang pangwika sa edukasyon. At pangalawa, ay matukoy at maipaliwanag ang epekto ng mga hamon na ito sa mga mag-aaral at gayon na rin sa ating mga guro. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Kilala niyo ba kung sino ang nasa larawang ito? Kung hindi niyo alam, siya ang ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit ano nga ba ang kanyang kinalaman sa ating tatalakayin ngayon? Binibining Ferrer, maaari mo bang ipahayag sa amin ang dahilan kung bakit parte ng ating talakayan ngayong araw ang dating Pangulo? Ang dating Pangulo ay may kinalaman sa tatalakayan natin ngayong araw sapagkat siya ang naglagda ng Executive Order No. 210. Ngunit, ano nga ba ito? Ang Executive Order No. 210 ang patakarang nilagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong May 12, 2003. Ang kautosang ito ay naglalayong palakasin at lalong mapaganap ang wikang Ingles sa sistema ng pang-edukasyon sa ating bansa. Ipinatupad ito upang bigyang prioridad ang Ingles bilang medium na pagtuturo sa mga paaralan at mapataas ang kasanayan ng mga Pilipino sa Ingles para sa pandaigdig na kompetisyon. Ang patakarang ito ay may tatlong kalakip na probisyon. Ginoong Rolye, maaari mo ba itong ipahayag sa amin? Gaya ng sinabi ni Binibining Ferrer, ang patakaran o ang Executive Order 210 ay may tatlong kalakip na probisyon. Una ay ang pagturo ng Ingles bilang pangalawang wika simula sa unang baitang ng pag-aaral. Ang ibig sabihin nito na sa edad na ito, pataas ang kanilang kakayahan na matutunan ang mga tunog, mga salita at mga gramatika ng bagong wika. Kaya't mas epektibo ang paglikha ng Ingles bilang pangalawang wika. Pangalawa naman, ang Ingles ang magiging pangunahing wikang panturo sa high school. Ibig sabihin nito na ang wikang Ingles ay isang mahalagang hakbang sa edukasyon ng mga kabataan. Pangatlo, paggamit ng Ingles sa pagtuturo sa ilang mga asignatura na paaralan. Ang ibig sabihin nito na patungo sa pagpapabuti ng mga kasanayan ng mga estudyante sa wikang Ingles at paghahanda sa kanila para sa mga global na oportunidad. Bukod sa nilagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay mayroon pang ibang patakaran patungkol sa wikang gamit sa paaralan. Binibining Cruz, maaari mo bang maibahagi sa amin ang iba pang patakaran na iyon? Bukod sa nabanggit na patakaran ni Binibining Ferrer at Ginoong Roel, mayroon din tayong House Bill No. 4701. Ang House Bill No. 4701 o mas kilala bilang English Bill ay ipinakilala ni Eduardo Gulas noong 2012 upang gawing pangunahing wika ng pagtuturo ang Ingles sa mga paaralan sa Pilipinas. Layunin ng panukalang batas na ito na palakasin ang kakayahan ng mga Pilipino sa Ingles. Sa paniniwalang makakatulong ito upang mas maging kompetitibo sila sa larangan ng negosyo at teknolohiya, kung saan malawakang ginagamit ang Ingles. Naniniwala ang mga sumusuporta sa panukala na kapag naging bihasa ang mga mag-aaral sa Ingles, mas magkakaroon sila ng mas magagandang oportunidad sa trabaho at ekonomiya. Gayunpaman, maraming tumututol dito. Ayon sa mga kritiko, ang labis na pagbibigay diin sa Ingles ay maaaring magresulta sa pagkalimot sa Filipino at iba pang lokal na wika na mahalaga sa ating kultura at
sa proseso ng pagkatuto, lalo na sa moriyang edad. Dumako naman tayo sa tatlong pangunahing layunin ng House Bill No. 4701. Binibining Deberto, maaari mo bang ibahagi sa amin ang mga layunin niyon? Ang pangunahing layunin ng House Bill No. 4701. Una, Ingles, Filipino o anumang wikang katutubo ang maaaring gamitin pangwikang panturo mula preschool hanggang ikalawang grado. Ibig sabihin nito, ang mga guro na magtuturo sa mga preschool o ikalawang grado ay maaaring gumamit ng wikang Filipino, Ingles, at anumang wikang katutubo. Pangalawa, ituturo ang asignaturang Ingles at Filipino bilang magkahiwalay na asignatura mula sa antas ng primarya hanggang sekundarya. Ibig sabihin, ang asignaturang Ingles at Filipino ay ituturo na magkahiwalay. Ikatlo, Ingles lamang ang magiging wikang panturo mula ikatlong grado hanggang ikaapat na grado at sa lahat ng antas ng paaralang sekundarya. Ibig sabihin nito, Ingles na lamang ang maaari nilang gamitin para sa wikang panturo. Makikita sa layunin ng House Bill 4701, mas binibigyan diin ang wikang Ingles kaysa sa wikang Filipino. Habang tumataas ng ranggo ang mga mag-aaral, nawawala ang wikang Filipino. Ngayon, naipaliwanag ko na rin ang pangunahing layunin ng itinakdang patakaran. Akin tatawagin si Binibining Paglinawan upang ipagpatuloy ang ating talakayan. Ngayon, dumako naman tayo sa Commissions on Higher Education o kilala rin sa tawag na CHED. Ang sanggunian ng Commissions on Higher Education ay naglimbag ng memorandum noong taong 2013. Ito ay tinawag na Memorandum Order 20 Series of 2013. Kalakip sa memorandum na ito ang listahan ng mga asignatura na maaari lamang ituro sa kolehiyo. Ngunit nakalagay rin sa memorandum na ito na ipinatatanggal nila ang Filipino bilang isa sa mga asignatura na ituturo sa kolehiyo. Ngayong alam na natin ang mga hamon sa polisiyang pangwika sa edukasyon, alamin naman natin ang mga epekto ng mga hamon na ito sa mga mag-aaral at gayon na rin sa ating mga guro. Ginoong Dimaranan, maaari mo bang ihayag ang mga ito sa amin? Ang mga idudulot na epekto ng mga nasabing hamon sa guro at mag-aaral ay una, kinakailangan magsanay sa multilingual na pagtuturo at pangalawa ay pagkaroon ng language gap dahil may mga rehiyon na iba't iba ang ginagamit ng wika. Kaya maaaring mahirapan ang mga mag-aaral na umunawa sa wikang tututuro. At doon na nagtatapos ang aming talakayan. Salamat sa pakikinig.